Magandang umaga po mga kababayan. Ang tindi po ng ating breaking news. Tito Soto, nagyabang at tila sinasabi niya mga kababayan na ang Korte Suprema ay hindi alam ang ginagawa. Sabi veteran Tito Soto, explain everything why the Supreme Court need to listen to the legal luminary and to the law expert that the SC ruling is a mistake, is a big mistake. Ang tindi mga kababayan ng statement niya dito. Ang tindi. Di ba mga kababayan, may 4 na senador na nagpakita ng hindi nila gusto itong nangyaring Supreme Court ruling na ito. Pumirma sila sa isang resolution na kailangan dinggin ng Korte Suprema ang kanilang MR, motion for reconsideration, na parang sinasabi nila mga kababayan, maling-mali ang Korte Suprema dito. Kaya dito si Tito Soto talagang pinagmamalaki niya na isa na siyang veterano pagdating sa mga ganitong issue. Kasi parang yung explanation niya mga kababayan tinuturuan ang mga hurado, mga justices ng Korte Suprema na kailangan dinggin daw na malaking pagkakamali daw itong naging desisyon na ito. Mga kababayan, nagkakamali kayo. Parang ganun mga kababayan Sabi nyo, ganito kasi ang rules sa Kongreso. Parang sinasabi niya mga kababayan, hindi naiintindihan ng mga bumoto na mga hurado ng Korte Suprema dito sa desisyon na ibasura ang kaso ni BP Sara dito sa impeachment. Ang tindi mga kababayan na parang sinasabi ni Tito Soto, makinig kayo Korte Suprema dahil ako ay veterano na. Parang ganun mga kababayan Ang tindi. Baka ito yung payo ng kanya mga legal luminary mga kababayan, na talagang gusto nilang i-disregard. Ayaw sundin ang desisyon na ito. Na ibasura ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ayaw nilang tumigil mga kababayan. Talagang mapilit. Nung nakaraan si Trillanes, sila Bam Aquino, Risa Hontiveros, mga former justices, na sinasabi nila, nagkamali ang Korte Suprema. Kailangan pag-aralan ulit. Mga kababayan, eto po si Tito Soto. Pakinggan po natin bakit niya sinasabi na kailangan pag-aralan muli, dinggin muli ang MR ng Kongreso ng 4 na Senado na nagkasa ng isang resolusyon na kailangan pag-aralan muli ang impeachment na ito. Baka nagkamali ang desisyon ng Korte Suprema. Parang sinasabi nila mga kababayan, hindi binusisi ng Korte Suprema ang impeachment trial na ito, yung impeachment case ni Sara Duterte. Ngayon, pakinggan po natin ang birada ng isang veterano na si Senator Tito Soto. Kailangan daw dinggin siya ng Korte Suprema. Baka nagkakamali si Marvic Leonen, na isa sa mga ponente na nagsulat ng desisyon na ito. Mga kababayan, baka hindi alam, sabi,
Parang ganun eh. Parang hindi alam ni Marvic Leonen ang kanyang ginagawa. Di ba yan ang sabi ni Trillanes na maaaring ipa-impeach ang 13 na bumoto dito sa sinulat ng ponente na si Marvic Leonen na tila hindi daw binasa. Parang ganun mga kababayan eh. Ano masasabi nyo? Ngayon, pakinggan natin si Tito Soto. At mamaya, papalagan siya ni Senador Marcoleta tungkol sa isyong ito. Mga kababayan, eto na po si Senador Soto. Pakinggan po natin ang kanyang tila pagyayabang sa Korte Suprema na isa na siyang veterano na kailangan siyang dinggin. Aba, matindi. Ito na po ang kanyang sinabi. Tito Soto, ano bang balita natin dyan? I don't know whether congratulations are in order dahil you were gunning for the Senate presidency. Pero how do you feel about this kay yung minority leader ulit? Well, actually, my colleagues were the one gunning for the Senate presidency for me. Ako naman sabi ko sa kanila, tatanggapin ko if we get the 13 votes. Hindi naman ako yung nagtatawag or kumakausap sa mga kasama namin. Hindi naman. So, okay lang. It's always part of the Senate leadership. It's nothing new to me, whether you make it or not. Sometimes yung mga pinagtatalunan namin, mga committee chairmanships, ganun eh. Pero you roll with the punches, like, so to speak. Okay. Pag-usapan natin dito sa itong draft resolution na pinapaikot daw. Pumirma na po ba kayo dito and ano ba talaga yung gusto mangyari ng resolution na ito sa impeachment? Monday.com is the best AI for... Ayan mga kababayan, gumawa po sila ng isang resolution para humiling sa Korte Suprema na ituloy itong impeachment na ito. Na kailangan daw basahin ng Korte Suprema. Baka nagkamali lang sila. Parang ganun mga kababayan. So, tignan po natin kung ano ang reaksyon ni Tito Soto na tila niyayabangan niya ang mga ito. Ang tindi ni Tito Soto, isa na daw kasing veterano, mga kababayan. Talagang nanindigan ito na kailangan pag-aralan muli. Ang tindi Paano sinasabi niya, tanga-tanga ang mga nasa Korte Suprema. Kailangan siya ang pakinggan. Parang ganun mga kababayan. O, tignan ba natin? Ituloy po natin ang baliktaktakang ito, mga kababayan. Kaya kailangan makita ng Korte Suprema ito na nagkamali. Parang ganun Ituloy pa natin, mga kababayan. Ano ang sinasabi ni Tito Soto dito? It's not exactly saying that we should push through with the impeachment trial. The draft resolution initiated by Senator Francis Pangilinan, Senator Risa Ontiveros, and Senator Bam Aquino, which I signed. Yes, I did agree with it. Is yung retroactive effect nitong Supreme Court decision. Kasi lumalabas dito sa sinasabi nila dito, yung it was regarding the fairness of the fairness principle and the doctrine of operative facts in judicial proceedings. Like for example, itong sinasabi ngayon na yung proseso ay dapat dumaan sa process nung option 1 and option 2 doon sa konstitusyon. Ngayon yung sinasabi yan, samantalang nung panahon nung in-impeach si ERAP, walang ganun. Sa prayer na finorward ni Senator Villar yung sa prayer ng opening niya, finorward yung articles of impeachment. Pagdating kay Justice Corona, it was 1/3 na nakapirma. And it was forwarded kahit na nag-hearing pa yung Committee on Justice. So it was the third option.
that was used. And in this case, it is the third option. Sa nakita namin. So, bale, pag sinabi mo ngayon na hindi yan dapat, at may bagong decision ng Supreme Court, may bago silang interpretasyon ng konstitusyon, na parang ina-amenda nila yung konstitusyon. Ano ba ibig sabihin natin yan? Pag hindi pwedeng retroactive eh. O ba't ko sinasabing hindi pwedeng retroactive? Kasi ipinipilit nila na hindi pa raw nag-convene yung impeachment court. Nag-convene na eh. Bago nag-decision ng Supreme Court eh. February 5, pinrasmit yung articles of impeachment. Pagdating ng June 3, nag-convene sila sa impeachment court. Nagpadala ng mga summons. Naka-robe nga sila, naalala mo? Yeah. Nag-convene sila ng robe. Nagdebate sila ron. May mga motions sila at may mga pinag-usapan silang remand and all. Anong tawag mo doon? Paano ngayong sasabihin mo na kailangan retroactive to? Hindi pwede. Kung retroactive to, paano? So, hindi dapat natanggal si ERA. Dahil mali pala. Si Justice Corona, not guilty pala. Kawawa naman yung tao, patay na. Pero sir, I'm not in favor of, let's say, going to impeachment or not going to impeachment. I'm just looking at the facts and I want the Constitution followed. I'm following the thinking na, teka muna, maayos ba ang interpretasyon ng Supreme Court or ng Constitution ng Supreme Court? Nakita nyo mga kababayan, na tila sinasabi po ni Tito Soto na hindi maayos ang pagtingin ng kasong ito. Tila hindi na pag-aralan, hindi binusisi. Mga kababayan, so ibig sabihin, ang mga nag-advise sa'yo na mga legal luminary, mas magagaling sila sa mga huradong ito. Pati yung nagsulat o yung ponente ng Supreme Court ruling ay hindi pinag-aralan. Nako, mga kababayan. Sabi nga ni Jinggoy Estrada you must, di ba? You must follow the decision of the Supreme Court. Abiding the rules of the Supreme Court means adhering to the rules of procedures, the Code of Professional Responsibility, and other issuances of Supreme Court. Ibig sabihin, abiding, sundin ang anumang desisyon ng Korte Suprema. Rules of court. The Supreme Court has the power to promulgate rules concerning the pleading, practice, and procedures in all courts. These rules are assigned to ensure a just. Isipin nyo, to ensure a just. Pinapakita dito ang masinsinang pag-aaral at pamantayan ng batas para maipatupad ng pantay-pantay. Di ba mga kababayan? O ano pa? To ensure a just, speedy, and inexpensive determination of cases. Litigants and a court are expected to strictly abide. Isipin nyo, strictly abide. Ibig sabihin, strictly abide. Either you support or not, you had to follow. You had to sundin ito, mga kababayan, kahit ano pa, kasi magiging batas ito. Mga kababayan, hindi nila sinusunod ito litigants and court are expected to strictly abide by these rules, although the court may, in certain instances, allow relaxation in their application. Isipin nyo, mga kababayan, ano bang sinasabi dito? Code of Professionality or Code of Professional Responsibility. Pagka sinunod mo ito, meron kang Code of Professional Responsibility. Anong ibig sabihin nito, mga kababayan? Para maliwanagan tayo, konting kaalaman lang po ito. This code establishes, mga kababayan, this code
establish the norms of conduct and ethical standards for lawyers in the Philippines. If guides lawyers on their responsibilities to the courts, their clients, and the legal professions. Isipin nyo mga kababayan, di ba? Kailangan sundin ang court ruling na ito. Ano bang sinasabi ni Tito Soto? Na kailangan daw pag-aralang mabuti ang naging desisyon ng Korte Suprema na tila nagkamali. Kailangan nilang tanggapin ang motion for reconsideration mga Senado dito sa mga senador na ito na kailangan masinsinang pag-aralan. Baka nagkamali lang sila. Parang ganun mga kababayan. So ibig sabihin yung unanimous decision na yan ay nagkamali at hindi pinag-aralan, hindi nag-imbestiga. Ang Korte Suprema po, nag-aral po yan. Hindi mapupunta sa taas ang hukuman na yan, kung hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho. They have the deeper investigation through cases. Sa lahat ng mga kaso na yan, hindi sila basta-basta gagawa ng ponente at ilang pahina ng ponensya. 97 pages mga kababayan eh. Parang sinasabi kasi, gaya ni Trillanes, sinabi niya, nabasa ba ng kasama niya ito? Parang hindi na basa. So kailangan nating i-impeach sila. Ihabla sila para matanggal sila sa kanilang posisyon. Kasi nagkamali sila ng desisyon. Parang ganon. So dito po sa parte ni Tito Soto, parang sinasabi niya, nagkamali ang Korte Suprema na kailangan pag-aralan mabuti. Baka lang, sabi niya, baka lang, hindi nakita ang isang malinaw na laman ng mga papel na ito. Hindi nila nakita yung mali. Parang ganon. O, ulitin natin para marinig nyo po ang sinasabi ni Tito Soto dito. Yun ang point ko. Kaya ako sumama dito sa resolution na to. Christian? Opo. So, linawin ko lang po yung gusto mangyari na resolution. So, irerespeto yung Supreme Court decision, pero magte-take effect siya prospectively. Hindi dito sa kasalukuyang impeachment case. Correct. Ganon ang sinasabi nitong itong resolution na to na sinasangayunan ko. So, in effect, gusto nyo matuloy yung proseso. Dahil nasimulan na naman eh. Hindi po ba? Oo, dapat kasi. Meron kasing mga tinatawag na flaws sa nakita namin. Kasi pinag-uusapan namin to. And I don't know if you were already told that in a caucus, the Senate decided that August 6, we will allow someone who is willing to do it, who wants to do it, to file a motion regarding this particular articles of impeachment and the Supreme Court, based on the Supreme Court decision. So, pinag-aaralan na namin to. Ako, pinag-aaralan ko na. Binabasa ko na yung 187 pages ng Supreme Court. At medyo meron akong medyo hindi ako nagustuhan doon sa decision na sinasabi ni Justice Leonen eh. Meron siyang particularly sinabi niya na the 3 complaints were archived because of the adjournment of the 19th Congress. Mukhang unfamiliar si Justice Leonen sa rules ng Kongreso. O yan mga kababayan. Parang mga kababayan, niyabangan niya si Justice Leonen. Yung isang yung gumawa ng ponente. Mga kababayan, na tila hindi niya alam yung kanyang ginawa, unfamiliar. Isipin nyo mga kababayan, niyabangan niya ang Korte Suprema na parang hindi binusisi ang mga pahinang ito. Mga kababayan, na pinamumukha. O sabi niya, mukhang unfamiliar si Justice Leonen sa rules ng Kongreso. Kasi kini-question po ni Tito Soto dito, yung 3 na basura mga kababayan na impeachment complaint. At yung pang-4 po na impeachment
ang binasa. So, ibig sabihin, ang naging grounds ng Korte Suprema dito, kahit hindi ako abogado, kasi iniintindi ko din yung mga sinasabi ng Korte Suprema, bakit nila binasura ito. Lumabag po kayo sa 1-year bar rule. Hindi nyo maintindihan yun, tapos sinasabi nyo. Hindi naintindihan ni Justice Leonen. Sabi ni Tito Soto O, tignan nyo po mga kababayan. Ano ba sinabi niya dito? Which is found in the Constitution. So, gusto ba niya? Meron ako medyo hindi ako nagustuhan doon sa decision na sinasabi ni Justice Leonen. Meron siyang particularly sinabi niya na the 3 complaints were archived because of the adjournment of the 19th Congress. Mukhang unfamiliar si Justice Leonen sa rules ng Kongreso, which is found in the Constitution. So, gusto ba niya amendahin din to? Kasi what I'm saying is this: there was no adjournment sine die. So if there is no adjournment sine die of the 19th Congress, when we adjourned for a break in February 5, there was no archive. Wala naman na archive Doon sa House, walang na-archive. Kung may na-archive yan, isipin mo, pag nag-break kami ng September, archive na lahat na nakapending. Yeah. O ang ibig sabihin niya, pagdating ng December break, archive na lahat, mag-pre-refile ka na manibago. Travel the world with ByteSim. O yan mga kababayan, ano masasabi nyo? Kini-question talaga ni ni Tito Soto itong naging desisyon ng Korte Suprema. Lalong-lalo na, ginastify po niya si Marvic Leonen na yung tatlong impeachment complaint na archive. Ibig sabihin na basura, mga kababayan. Kasi nga po, lumabag po kayo sa 1-year bar rule. Hindi nyo kasi maintindihan. Hindi naman kayo abogado, pero feeling nyo abogado kayo. So, ibig sabihin, mas magaling kayo sa 13 na taga-Supreme Court? Ginoo. Nako po mga kababayan. O ngayon, balikan natin mamaya si Tito Soto. Ano naman ang sinabi ni Marcoleta, ni Senador Marcoleta, dito sa 4 na senador na nagsulong ng isang resolution para hilingin sa Korte Suprema na gumawa ng MR, Motion for Reconsideration, na pag-aralan daw ng Korte Suprema para ituloy. Basahin po ang MR na ito. Parang ganun mga kababayan So, tignan po natin ang sinabi ni Senador Marcoleta dito, mga kababayan. Ano bang sinasabi ni Senador Marcoleta? Pakinggan po natin. Masasabon dito si Tito Soto. Impeachment dahil sa update dyan sa impeachment dahil sa nagsisimula na ngayon 20th Congress, meron na palang draft resolution na may pumirma ng 4 na senador na ito ay para ituloy ang impeachment case kay BP. Kahit may desisyon na ang Korte update dyan sa impeachment dahil sa nagsisimula na ngayon 20th Congress, meron na palang draft resolution na may pumirma ng 4 na senador na ito ay para ituloy ang impeachment case kay BP Inday Sara kahit may desisyon na ang Korte Suprema. Ang 4 na ito ay sina Senador Risa Ontiveros, Francis Pangilinan, Tito Soto at Bam Aquino. At sila ay umaasang may iba pang pipirma para masimulan daw po ang impeachment. May petsang iniligay August 6 ang itinakdang araw para talakayin ito sa open plenary session kung anong gagawin sa impeachment complaint. Sen. Ay, hindi ko maintindihan yan, Jen, Nelson, dahil sa ibig bang sabihin kung may pumirmang 4 o kaya may nakakuha pang 4, 8 o nakakuha ng 10 halimbawa. Ibig bang sabihin nun ay mapapahinuhod nila ang Korte Suprema na
ituloy ang impeachment? Yan ba yung kanilang panukala? O yun ang direction ba na tinatahak ng resolution? Bagamat, hindi ko pa nababasa yung resolution nila. Kasi, nung kami nag-caucus, napag-usapan namin na mukhang klarong-klaro naman yung desisyon ng Korte Suprema. Medyo matatag at saka walang paligoy-ligoy. Sinabi niya, ang impeachment complaint is void ab initio. Ang ibig sabihin, mali ito sa umpisa pa lang. Unconstitutional, and the Senate never acquired jurisdiction. Ibig ba sabihin, Nelson, Jen, babaliwalain mo ba yung desisyon na yun? Unanimous decision ng Supreme Court? Ano? Unanimous. Opo. 13 pumirma, isa yung wala ron, isa yung hindi nakaboto. Pero unanimous sapagkat yung hindi bumoto at saka wala doon, hindi naman nag-submit ng dissenting opinion. Hindi. O, napansin nyo mga kababayan? Paano pakikinggan ng Korte Suprema ang kanilang mga resolusyon kung wala namang dissenting opinion? Yan ang sinasabi ni Caro Dante Marcoleta dito. Tumutol. Kasi kapag hindi ka nag-submit ng dissenting opinion, mananatiling unanimous. Ayun. Meron pa silang gustong sabihin, kaya nakiusap na... Alam mo, noong July 29, birthday ko yun, Jen. Opo. Nelson. Tuesday, oo. Nag-caucus kami. Anong tatalakayin na natin ngayon, sabi nila. Nakiusap sila na huwag. Kasi baka raw mag-file ng motion for reconsideration ang House of Representatives. Hindi man ako kumikiburo. Ninahayaan ko silang nagsasalita. Usap. Bigla naman akong tinanong ni Senador Jinggoy. Pakinggan natin yung birthday boy. Hindi pa nagsasalita. Nakatingin lang na ng pangiti-ngiti. Hindi natin malaman kung ano iniisip niya. Sabi niya, alam mo na magsalita yun. Ay, ba't kasi ako patatagalin? Talakayan na natin mamaya. Sabi ko, ano kahit kumukuluan tiyan ko. Teka, wag mo naman. Wag naman, sabi niya. Hindi ba natin bigyan... Di ba natin pwedeng pagbigyan yung house? Ano nga kung paano di pagbibigyan? Magpapile daw sila ng ng motion for reconsideration. O yan mga kababayan ha. Yan po ang sinabi ni Senador Marcoleta. Mga kababayan. Ngayon, balikan natin si Tito Soto. Mga kababayan, dito sa sinasabi niya na pinirmahan nila na MR. Mga kababayan, ano bang ibig sabihin ng MR? Mga kababayan, MR can stand for motion for reconsideration or mens rea, motion for reconsideration in a legal document requesting a court to review its own decision. Mens rea is a legal term referring to the mental state of a person committing a crime, essentially the guilty mind. Ibig sabihin mga kababayan, pinaparipaso ng 4 na senador itong impeachment case na ito na nabasura. Napag-aralan nyo naman, please lang. Baka nagkamali po kayo. Yung 13 na yan, nagkamali. Please lang po. Pinagpipilitan nila mga kababayan. Yung mga MR nila wala namang... sinabi ni Marcoleta, yung wala kang magandang argumento na labag na sa saligang batas, pinagpipilitan nyo na tama kayo. Mga kababayan, sabi nyo, accountability. Sabi naman ng judge, strict legal procedures, rule of law. Di ba mga kababayan, whatever the decision of the Supreme Court, you must
follow the rules. Kasi yan po ang magiging batas ng Korte Suprema. Ikaw man ay payag o hindi, masama man ang loob mo o hindi, kailangan mong sundin. Kasi mga kababayan, pag hindi nyo sinunod ito, magkakaroon ng constitutional crisis, legal clashes, pag-aaway-away ng tatlong sangay ng gobyerno, judiciary, executive, at itong sa lawmakers na ito mga kababayan. Pag di nyo sinunod, para tayong mga unggoy na walang gobyerno, na sinusunod ang mga gusto natin, na hindi nakabatay sa saligang batas. Ngayon, puntahan po natin ulit si Tito Soto. Ano po ang sinasabi niya dito, mga kababayan? At mamaya, puntahan po natin itong si Jinggoy Estrada. Ano ang sinasabi niya dito, mga kababayan? Anong sinasabi ni Jinggoy Estrada dito para malaman po natin na talagang kailangang sundin ang naging desisyon ng Korte Suprema. Pag hindi, gulo daw ito, mga kababayan. Ayon dito kay Jinggoy Estrada. So ngayon, pakinggan muna natin itong si Senator Soto na pinagpipilitan niya yung kanyang grounds dito, mga kababayan. Noong February 5. So apparently, he's not familiar with the rules of Congress, which is not, when they are never archived. So if there is no adjournment sine die of the 19th Congress, when we adjourned for a break in February 5, there was no archive. Wala naman na-archive Doon sa House, walang na-archive. Kung may na-archive yan, isipin mo, pag nag-break kami ng September, archive na lahat na nakapending. Yeah. O ang ibig sabihin niya, pagdating ng December break, archive na lahat, mag-pre-refile ka na manibago. Walang na-archive noong February 5. So apparently, he's not familiar with the rules of Congress, which is not, when they are never archived. Anything that has been filed and been discussed are never archived until adjournment sine die, which comes in the death of the Congress, the death of the 19th Congress, which was practically June 13 of 2025. So, tsaka, issue niya na yun, Mohan. Hindi ba? Ay, dapat pag-usapan namin to. Hindi, tsaka hindi po ba yung yung third mode of impeachment na nagawa siya bago bago natapos yung session on Feb 5 at na-transmit sa Senado, hindi po ba? Yes, exactly, because as a matter of fact, 4:15 p.m. natanggap ng office ni Senator Escudero o the Senate President then yung articles of impeachment. Nag-adjourn sila noong alas 7 pa ng gabi. As a matter of, sa tingin ko, dapat nun tinake up nila pinag-usapan nila even just for the record to refer it to the Committee on Rules. But they did it in June 3. Wala pa naman Supreme Court noong June 3. That's why nag-convince sila. Yung 3 complaints na sinasabi ni Justice Leone na na-archive was done dahil hindi na pag-uusapan yung 1, 2, 3 complaints. Nilagay nila sa archive February 6. But it does not archive anything even before the adjournment. Yun ang maliwanag. And we hold the records to that. Kaya sabi ko nga, mukhang he's unfamiliar with the rules of Congress. Napansin nyo, mga kababayan? Talagang pinagdidiinan niya na si Justice Leonen Marvic ay nagkamali at hindi familiar dito sa rules ng Kongreso. Nagkamali. Pinagdiinan niya, mga kababayan, na talagang ipinamumukha nila, inuusig nila ang Korte Suprema na maling-mali ang naging desisyon nila, mga kababayan, na talagang ayaw nilang sundin ito. Talagang mapilit, mga kababayan, mapilit talaga. 'Di ba? Na kailangang pag-aralan muli. Mga kababayan, no? Senator Soto, paano na po? Ano nang mangyayari sa bansa
kung ang Korte Suprema hindi masunod, sino na ang susundin natin? Tayo-tayo? Mga opinion? Mga presumption na galing sa mga expert, sa mga legal luminary, law professors, former justices na wala na sa Korte Suprema? Sinong mas magaling? Sinong dapat sundin? Di ba mga Korte Suprema, mga hukom, sila po ang pumapantay at nagpapatupad ng tunay na pagtingin ng batas. Mas malalim ang kanilang pag-aaral, pag-a-analyze sa mga senaryo, mga diskurso. Sino po ang magi-interpret ng batas kung wala sila? Kung ang pakikinggan natin ang mga legal luminaries na ito, mga law expert, mga analyst, mga professors, na talagang sinasabi nila na ang Korte Suprema, the Supreme Cuddler, walang kwenta. Di ba si Gadon? Si Haider yan? Isa pang congressman na si Percy Sidanya na sinasabi niya, inuusig niya ang Korte Suprema na Supreme Cuddler. Kayo nang magagaling. So, ibig sabihin ng Korte Suprema, hindi nag-aral, hindi pinag-aralan ng case na ito. So, kayo na ang magagaling. Tignan nyo mga kababayan, itong MR na pinasa nila. Ayaw nilang sundin ang Korte Suprema. Ano ba ang sinabi ni Jinggoy Estrada dito mga kababayan? Pakinggan po natin. Kung ano ang naging napag-usapan po ng mga bumoto po na wag nang ituloy at i-dismiss ng tuluyan ang Korte Suprema, na ang Senate, itong lugar kung saan gagawin itong impeachment court na ito, wala ng jurisdiction, mga kababayan. O ito po si Jinggoy Estrada, pakinggan po natin kung ano po ang sinasabi dito. Maraming napahiya dito, pati yung 4 na senador, mga kababayan. Ayaw nilang makinig, ayaw nilang sundin. Ito po ang sagot ni Senator Jinggoy Estrada. Naku po mga kababayan, ang daming iiyak dito. Aabot sa 19 hanggang 20 senador ang posibleng bumoto. Aabot sa 19 hanggang 20 senador ang posibleng bumoto para tumalima sa utos ng Korte Suprema na nagsasabing unconstitutional ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Magbabalita si Mean Corbera. Aabot sa 19 hanggang 20 senador ang posibleng bumoto para tumalima sa utos ng Korte Suprema na nagsasabing unconstitutional ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, batay yan sa sentimiento ng mga kapwa senador matapos nilang talakayin ang desisyon ng Supreme Court nang magpatawag ng all-member caucus nitong Martes. Sabihin natin, to abide by the ruling. To abide by the ruling. Mga 19 to 20. Karamihan ng mga sentimento ng kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. Una-una sa body language nila, pangalawa sa salita nila, malatama naman kung sino. Ang pagsang-ayon na sundin ang Supreme Court ruling ay katumbas-an niya ng tuluyang pag-dismiss o pagbasura ng Senado sa Articles of Impeachment. Aniya, dapat lang nasundin ang ruling ng Supreme Court dahil ang mga desisyon o hatol nito ay bahagi na ng mga batas ng bansa. Hindi na rin anya nila hihintayin ang balak ng Kamara na maghain ng motion for reconsideration dahil immediately executory ang ruling ng Supreme Court. Gaya ng ilang kasamahan, nagbabala sa Estrada na maaring humantong sa constitutional crisis at gulo kapag hindi sila tumalima sa ruling ng Supreme Court. O yan mga kababayan ha. Hindi na daw aantayin ng Senado itong MR ng resolusyon na kung sino man ang mga ito, yung 4 na senador, hindi na makakapag-antay. Immediately executory. Ibig sabihin mga kababayan, agad-agad
na gawin ito. Kumbaga, wala nang panahon itong motion for reconsideration na nagsasabi na ihiling sa Korte Suprema na pag-aralan ng nabasurang kaso ni Inday Sara. Mga kababayan, meron pa bang pag-asa ang 4 na senador, Bam Aquino, Risa Ontiveros, Tito Soto, at Kiko Pangilinan? Wala na mga kababayan, tuloy pa natin. The ruling of the Supreme Court. Pag hindi natin susundin ng Supreme Court, sino ba susundin natin? Sino ba susundin namin? Susundin namin. Meron nga nagsabi, mas mataas pa nga daw yung mas makapangyarihan ang impeachment court sa Supreme Court. I beg to disagree. If we will not abide by the ruling of the Supreme Court, we are going to flirt with a constitutional crisis. And if there is a constitutional crisis, what will happen next? There will be chaos in our government. Kami mga mambabatas, gumagawa ng batas, tapos hindi kami susunod sa batas. Sa kanyang assessment sa nais ng majority ng mga kapwa-senador, magdedesisyon sila rito bilang legislative body at hindi magko-convene pa ang Senado bilang isang impeachment court. Inutusan kami na ituloy namin. Kung anong utos, sir, yun ang gagawin nyo. Kung anong utos po, ngayon stop na. Wala yun. Yung decision na namin. We have to convene as an impeachment court kapag inutusan kami ng Korte Suprema, pagka nag-grant ng Supreme Court ang MR ng HOR. Mga kababayan, di ba? Kailangan sundin ang sinasabi ng Korte Suprema. Pagka hindi sinunod dito, anong mangyayari mga kababayan? What would happen if you fail to follow the court, if you're not follow the rule of law or the court ruling? Anong mangyayari mga kababayan? Ito po, failure to abide by a Supreme Court ruling can lead to various consequences, including contempt of court charges. Naku po mga kababayan, pag hindi sinunod ito, maaaring makulong ang mga senador na ayaw sumunod sa sinasabi ng Korte Suprema ang mga kautosang ito. Sabi niya, failure to abide by a Supreme Court ruling can lead to various consequences, including contempt of court charges, fines, and imprisonment. Pagkakakulong, maaari palaking makulong. Itong mga congressman na ayaw sumunod, na pinagpipilitan na ituloy ang impeachment ni Sara Duterte. The specific penalties depend on the nature of the ruling and the jurisdiction. Furthermore, the ruling itself may be declared void and unenforceable if it's not followed, potentially leading to legal vacuum or the need for further legal action. Isipin nyo mga kababayan, ayaw nyong sumunod, kinokontra nyo, lumalaban kayo sa desisyon ng Korte Suprema. Constitutional crisis ito. Ayaw nyong sumunod. Maaari kayong makulong. Contempt order. The Supreme Court has the power to use its powerful decision and action. Sabi niyo, including the issuance of contempt order, contempt of court charges. Isipin niyo mga kababayan, napakaliwanag. Mga kababayan, ayaw niyo sumunod? Ano ba ang contempt order? Contempt of court, disobeying a court order, including a Supreme Court ruling. Supreme Court ruling, ayaw niyong sumunod, merong i-issue ang Korte Suprema na contempt order, disobeying a court order, including a Supreme Court ruling, is considered contempt of court.
This can be direct or indirect contempt. Gaya ng ginawa ni yung sumikat na wag kang bobo. Si Gadon, na kinasuhan nga ni Atty. Topacio na indirect contempt. Kasi yung indirect saka direct contempt, mga kababayan, ay may pagkakaiba. Ang direct contempt, kung harap-harapan na siniraan mo ang isang tao, minura mo, binastos mo, na nakakasira ng kanyang pagkatao at ang isang organisasyon, yun yung direct contempt. Yung indirect naman, mga kababayan, ito yung nagwala ka sa social media. Naglabas ka ng mga salitang hindi maganda na nakakasira sa isang imahe ng tao o isang organisasyon. Ito yung indirect contempt na ginawa nila sa Korte Suprema na parang sinisiraan nila, mga kababayan. Ito ang naging kaso ng tatlo. Percy Sendanya, Heydarian na isang professor, at itong abogado na na-disbarred. O ano masasabi niyo, mga kababayan? Ituloy pa natin. Sa ngayon, pinaiikot sa Senado ang isang resolusyon na humihiling na irekonsidera o repesuhin ng Supreme Court ang kanilang naging ruling. Nakalagda sa resolusyon sina Senator Kiko Pangilinan na bumalangkas ng naturang resolusyon, Senators Bam Aquino, Riza Hontiveros at si Senate Minority Leader Vicente Soto. Mga kababayan, sino-sino yung mga pumirma sa isang motion for reconsideration na pinapaikot nila? 4 na senador. Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Riza Hontiveros. Sino pa, mga kababayan? Baka Kiko Pangilinan, Riza Hontiveros, Bam Aquino, Tito Soto. Ayan yung 4 minority black, mga kababayan. Sila yung nagpapaikot ng MR na talagang hinihiling sa Korte Suprema. Parang awa nyo na, Diyos ko Lord, pakinggan nyo po kami. Baka nagkamali kayo, malaking pagkakamali. It's a big mistake that you put in the trash can the case of Sara Duterte. You must, ang tawag doon, na hindi nyo binasa, parang ganon. Hindi nyo pinag-aralang mabuti. Mga kababayan, yun sinasabi. Ano pa, mga kababayan? Ano bang sinasabi ng Republic Act 386, mga kababayan? Article 8. Para po sa mga kaalaman ng lahat. Ito'y munting kaalaman lang, mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga abogado na parang nakalimutan nyo ang the fundamental of law na sinasabi na kailangan nyong igalang ang Korte Suprema kahit ano pa ito, labag man sa inyong kalooban o hindi, sumusuporta man kayo o hindi, kailangan nyong igalang ang Korte Suprema. Ito po ang sinasabi at napapaloob sa isang nasusulat, mga kababayan, yung fundamental law ng ating konstitusyon. Republic Act 386, also known as the Civil Code of the Philippines, including Article 8, which states that judicial decisions that apply or interpret the laws or the Constitution become a part of the legal system of the Philippines. This essentially means that the court ruling, especially those from the Supreme Court, establish jurisprudence and are binding of other courts. Isipin nyo, mga kababayan. Iyan po, parang nakalimutan nyo Article 8. Dito po yung sinasabi. Article 8 recognizes that court decisions, particularly those of the Supreme Court, nasa Korte Suprema po, are not just interpretation of the law, but also become source
of law. O, tignan nyo mga kababayan. Sabi niyo mga kababayan, no? Article 8 elevates judicial decisions, especially those of the Supreme Court, to a level of authority. To a level of authority. Beyond more interpretation of the law. O, paano niyo sasabihin mas magaling kayo, mga UP professors, UP law students, legal luminary, political analyst, galing-galingan dito, galing-galingan doon, binabatikos ang Korte Suprema. Ano, magaling kayo? O, sinasabi dito mga kababayan, no? O, Article 8 elevates judicial decisions, especially those of the Supreme Court, to a level of authority beyond more interpretations of the law. They become integrated into the legal system, shaping how laws are understood and applied in future cases. Nagiging batas po ito na kailangan nating sundin. Ano, kayo yung batas? Kayo yung above the law? You don't have the respect to the Supreme Court? You mock the Supreme Court, the justices, even you wanted them to impeach. Eh, yung ginawa doon ng 13 justices, impeachable daw. Maaaring matanggal daw at kasuhan ng mga ito. Kasi nga nagkamali po. Parang pumapabor po sa side ng mga Duterte, na-impluwensyahan daw ng mga Duterte. Nagkakamali po kayo. Kasi ang Supreme Court ay sila po ang the final arbiter. They are the one who interpret the law. If you are failure to abide, magkakaroon po ng constitutional crisis. The legal clash in everything. Mga kababayan, eh kung di tayo susunod, saan tayo susunod? O ano bang sinasabi dito mga kababayan? O, ano ba sinasabi? Jurisprudence ng Article 8 refers to the body of legal principles. Refers to the body of legal principles and doctrines established by judicial decisions. It is a crucial aspect of the legal system as it provides guidance for court in resolving similar cases in the future. Mga kababayan, yan ang Korte Suprema. Yan po ang dapat sundin. Sila po ang may kapangyarihan sa mga ganitong problema na pag nakikita na sumusobra ang Kongreso, ang Senado, eh sila po, diyan sila papasok para pantayin ang batas. Ibigay ang dapat na pagtingin ng batas, yung tinatawag na due process of law. The equal rights of all people to defend yung sarili niya. Eh, dito sa nakita kay Sara Duterte, hindi na ipagtanggol ang sarili. Mga kababayan. Oh, ano ba mga kababayan ang trabaho ng Supreme Court? Hindi nyo sinusunod ito. Binding authority. O ano ang sinasabi ng binding authority? While all courts contribute to jurisprudence, the decision of the Supreme Court are generally considered binding on all other courts in the Philippines. Binding sa lahat ng korte, wala nang iba. Ito ang dapat sundin. Eh kayo, mga legal luminary, galing-galingan, mga expert, law expert, former justices, sinasabi nyo, nagkamali ang Korte Suprema. O, ano pa mga kababayan? Ang sinasabi ng Article 8 ng Republic 386 ng Constitution. In the essence of Article 8 of Republic Act 386, solidifies, ibig sabihin solidifies, pinapalakas
the role of judicial decisions in shaping and clarifying in the Philippine legal landscape, making them an integral part of the legal system. Yan na ang nasasakop ng batas. Yan na po ang huhubog sa ating batas. Dapat sundin ng bawat Pilipino. Abogado ka man o hindi. Nakakalimutan nyo po ito sa mga tumutulig sa Korte Suprema na hindi nyo ginagalang, hindi nyo nirerespeto. O mga kababayan, di ba? Yan ang Korte Suprema. Sino ang dapat sundin? Korte Suprema. Kayo ba? Kayo na naggagaling-galingan? I don't think so na matitinag at madadarag nyo ang Korte Suprema porke merong nagsulong, nagpaikot ng resolusyon, na motion for reconsideration, mababago na ang desisyon na ito. I don't think so. You are wrong. Di ba mga kababayan? Mas magaling kayo na mag-interpret ng batas na ito kaysa sa Korte Suprema? Sige nga po mga kababayan. Tignan nyo. Halos 20 po na senador ang bumoto na kailangang sundin ang sinabi at naging desisyon ng Korte Suprema. Sinabi na rin ni Senador Marcoleta, pinaliwanag ni Senador Jinggoy Estrada na hindi na aantayin ang ipapasang motion for reconsideration ng 4 na senador kasi immediately executory. Kailangan nang may patupad agad-agad ito. Kasi pag hindi nila tinupad, merong tinatawag na constitutional crisis, legal clashes, hindi pagsang-ayon sa Korte Suprema, sa kanilang mga desisyon, maling-mali po yan. Kaya mga kababayan, yan lamang po ang aking masasabi. Kaya, Ginoong Soto, pag-aralan nyong mabuti ang mga sinasabi nyo na itong sinasabi nyo kay Justice Marvic Leonen, parang yung sinasabi nyo na hindi alam ang rule ng hindi alam yung rule ng Kongreso, mga kababayan. 'Di ba? Ano sabi dito mga kababayan, no? Ito mga kababayan, sinasabi niya. 'Di ba? Ayan, no. Veteran Tito Soto explain. Ganito kasi ang rule sa Kongreso. Ayan, no, mukhang unfamiliar si Justice Leonen sa rule ng Kongreso. Dyan pa lang, parang niyayabangan nyo na po yung isang nag-aral ng matagal na panahon, nagpuyat, nagpakatalino, nagpakadalubhasa sa kanyang profesyon bilang abogado. Ngayon, nasa Korte Suprema. Sino ang dapat pakinggan ng tao? Ginoong Tito Soto. Kayo ba na hindi naman abogado, na kumukuha lang po kayo sa mga payo ng mga legal luminary, mga tagapayo nyo na mga abogado? Sino mag-interpret ng batas? Kayo ho ba? Kasama nyo po yung mga tagapayo nyo? Kayo po ang mag-interpret ng batas? Kayo ba ang masusunod? Kasama ng mga grupo nyo na bumabati ko sa Korte Suprema? Alam ko po nag-e-explain lang po kayo pero mali po. Kailangan po irespeto, sundin ang naging court ruling dito. Yan po ang masusunod. Salamat po ng marami, mga kababayan. At kay, dito kay Christian Esguera. Magaling po ito, mga kababayan. Paki-suportahan po natin kasi sikat po ito. Nag-interview po ng mga kilalang tao. So dito, binabalanse lang po ni Christian Esguera. Salamat po mga kababayan. Ako po si The Wonder sa Philippines. Sana po lagi nyo akong suportahan mga kababayan para maipakita, magkaroon po tayo ng konting kaalaman. Hindi man ako abogado, pero
Papanig po tayo sa kung anong naging desisyon ng Korte Suprema. Kung ano po ang sinasabi ng kataas-taasang hukuman. Doon po tayo. Kasi po pag hindi natin sinunod, para saan pa na nagkaroon po tayo ng Korte Suprema kung hindi naman natin sinusunod? Di ba mga kababayan? Salamat po ng marami. Isang like po, isang share at isang subscribe. At pa-join na rin po tayo sa ating community para po tuloy-tuloy po ang ating ginagawang mga ganitong reaction ng mga content. Kung nagustuhan nyo po, pa-share na po mga kababayan, parang awa nyo na. Mabuhay po ng marami. And happy birthday po sa ating kapatid na si Caro Dante Barcoleta. Batang bata, magaling, matalino. Tama lang, nasa Blue Ribbon Committee ang susug po sa mga buhaya. Na sinasabi nila, bagong Pilipinas, bagong talpak. Di ba yung congressman nakitang nagtatalpak? Mga kababayan, salamat po na marami. Mabuhay po.